Merry Christmas mga idol! Welcome back dito sa ating tambayan, syempre dito sa ating YouTube channel. Pasensya na, hindi lagi nakakapag-vlog. Ang dami ko ng mga araw na masyadong busy, lalo na ngayon sa opisina. Syempre, year-end, madami mga reports, tapos mga bakasyon na kailangan i-rush natin yung trabaho natin. Lalo na kami sa law enforcement kasi meron kami mga setup ng trabaho. Ano mga idol, habang dito ako sa kabilang bahay, sa bago kong bahay, nagre-relax at tinitingnan ko ano pa yung mga dapat na gawin. Alam naman natin na may mga bonuses, para hindi masayang yan, ilalaan natin yan dito sa mga pinapagawa. May nakita ko sa isang grupo, sa acidity GERD, LPR at acid reflux. Yan. Baliktad lang kasi naka front camera ako. Merong 7 minutes pa lang to. Nag-comment. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon at maraming mga kasamahan natin about sa acid reflux, sa GERD, na ito isa sa mga problema. Although halos lahat na baguhan sa sakit na GERD, nagiging problema ang mga bagay na pagkain. Kabilang dito yung sa gatas at saka kape. Kalimitan kadalasan sa mga kaibigan natin, sa mga mamamayan dito sa atin sa bansang Pilipinas, mahilig sa kape. Marami nga sa atin ang pang-ulam kape o ang agahan ay kape. Sa mabilisang salita mga idol, isa ang kape, isa ang pangkaraniwang kapeng nakikita natin dito o iniinom ng mga maraming Pilipino na nakakapagbigay o isa sa mga nag-contribute kung bakit ka nagkaroon ng acid reflux. Kaya doon sa katanungan ng isa nating kaibigan dito sa grupong ito, mga idol, ako matagal lang kagrupo pero hindi ako active, nakakapagbasa-basa lang ako. Ito sa Facebook to. Pero hindi ako umaalis sa grupong to at nagbabasa-basa ako. Kung merong kailangang reaksyon para sa marami, dito ko ginagawa sa YouTube channel. Ang sabi ng isa nating kaibigan dito, bawal na ba talagang magkape o gatas para sa acid reflux? Yun nga, isa sa mga reaksyon na gusto kong ibahagi, yung aking sinabi kanina na ang kape, ang gatas ay isa sa mga nagko-contribute, isa sa nagbibigay ng dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng acid reflux o bakit tayo nagkasakit ng acid reflux. Ang dahilan ay dahil sa tamis nito, dahil sa asukal, added sugar kasi yan. Nakakatulong sa acid reflux na umiwas sa mga matatamis na pagkain na isang halimbawa ay ang sugar. Kapag kailangan nating umiwas dyan at kailangan din natin ng sugar, transfer tayo doon sa ibang mga natural sweetener. Wag doon sa mga artificial, refined sugar, isa yan sa mga masasabi natin artificial na, kasi marami na mga proseso na ginawa diyan bago maging sugar yan. Merong mga may mga halaman, limutan ko, matamis siya. Pwede yun, yung mga halaman na nakakapagbigay ng tamis. Minsan yung mga iba, prutas ginagamit. Prutas yung matatamis. O kaya kung sa sugar na lang talaga, hindi mo maiwasan sugar kasi mahal nga naman yung, limutan ko, sorry. Medyo talaga alam niyo naman may mga vlog akong sinabi sa inyo na mabilis na makalimot.
may halaman kasi na nabibili na rin ito sa na in dry na durog na. Sorry talaga, sa susunod na mga video baka maalala ko, mabanggit ko ulit Pero pwede din naman yung muscovado. Kung talagang mahirapan kayong bumili nung sinasabi kong halaman na yon, yung dry nun, medyo mahal kasi yon. Nalimutan ko talaga. Sorry. Yang yun, i-comment ko na lang dito sa video ito. I-comment ko na lang yon. Basahin nyo na lang sa comment section. Siguro pag-upload ko nito, tingnan nyo ngayon. Pag nanood ka, tingnan mo sa comment section. Magko-comment ako dyan ng tungkol sa sinasabi kong halaman na pwedeng gamitin natin. Kapalit ng asukal. Yan. Ayun ang idol, muscovado, pwede din siya. Mas mahal siya kumpara doon sa refined sugar. Tsaka yung may nakalagay na yung isa pang klase ng asukal din na may nakalagay na yung sunod sa muscovado. Hindi siya wash, yung mas maitim pa. Halos parang muscovado na. Pwede, siya, hindi pa siya refined sugar. Pwede siya. Tapos, limitahan din lang natin. Lahat ng sinabing ko na pwede, lilimitahan natin kasi nga, ang ating acid ay isa sa mga nagpo-produce niyan, matatamis. Ingat din tayo sa mga tsokolate. Pagdating naman sa gatas, mga idol, talagang ang gatas kalimitan na nakikita natin sa market, na bibili natin, ay hindi maganda para sa ating acid reflux. Kasi magpuproduce talaga siya ng acid. Magre-reflux talaga tayo. Pero meron din namang mga gatas na pwede nating ipalit doon sa mga sa mga gatas na madalas nating nakikita sa market, madalas nating binibili. Ito yung soya milk o kaya ay almond milk. Kasi ang mga produktong ito ay gawa galing sa halaman, hindi galing sa mamal. Hindi galing sa mga hayop. Ang mga dairy product, yung mga dairy product ay umaasim yan. Nagpo-produce siya ng acid, ng sobrang acid sa ating katawan. Ang benepisyo ng gatas na soya milk at saka almond milk, parehas din lang yan sa dairy product. Although ang napapag-usapan natin dito ngayon ay gatas, pero lahat ng dairy product ay hindi maganda para sa mga may sakit na acid reflux o GERD. Sabi nga dito, may comment ito may comment. Sabi ng isa, pwedeng gatas wag lang sa umaga inumin sa gabi mas okay pa. Sa umpisa, kung di ka pa masasabi natin na grabing nag-a-acid, pwede pa. Pero limitahan mo, kontrolin mo. Pero kapag medyo grabe na konti yung pag-a-acid mo, mabilis ka mag-a-acid, talagang hindi po pwede yung mga dairy product. Sabi nung isa naman na miyembro, yes, ibig sabihin, nasubukan na niya na uminom ng mga dairy product, pero talagang nag-acid siya. Siyempre, pag nag-acid tayo, talaga minsan masakit. At nakakapanghina at ang daming reaksyon niyan sa katawan. Mahirap. Eto, may nagsabi dito, yung sinabi ko kanina, siya din yung nagbanggit dito. Almond milk and soya po pwede. Ayan. Kasi galing ito, o produce ito galing sa halaman. Sa almond na halaman, yung buto ng almond, tsaka yung soya, yung kaya maganda sa atin yung tokwa. Tokwa? Yung taho, soya siya, pero meron siyang asukal. Kung
bibili ka ng taho, wag mo na palagyan ng arnibal. Ano, sabi mo, hindi siya masarap, adi ang gawin mo, yung ikinomen kong pwedeng pamalit sa asukal, pwede nyo nilagay mo para magkaroon sa something na lasa. Pero kung gusto mo naman, mag-shake ka, mag-blender ka ng prutas, halimbawa ay apple, yung matamis na apple, may grapes na matamis, blender ka, yun ang isama mo sa taho. Masarap pa. Di ba sa sa Baguio, strawberry, strawberry sinasama sa taho. Yung taho strawberry doon. Eto, may nagsabi ako, nagkakape at naggagatas. Hindi pa grabe yung acid reflux mo, pare. Kaya kinakaya mo pang magkape at maggatas. Ako nga, kita nyo, nag-inom dati. Kasi okay na. Kasi, ang sa akin lang, ipakita ko, yung pag-iinom ko dati, ipakita ko na may kagalingan. Pwede kang gumaling. Ako ngayon, hindi. Siyempre, sinabi ko naman sa inyo, for video purposes na ipakita ko sa inyo na huwag kayong matakot sa sakit na meron kayo kasi gagaling yan. Kala kasi natin, hindi nagagaling. Ako nga, ang tagal kong nagkasakit dahil gamot lang ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano mga proseso na dapat pang gawin bukod sa gamot. Hindi naman pala gamot ang makakapagpagaling ng acid reflux. Di ba? Nabanggit ko naman sa inyo yan sa mga vlog na ginawa ko dati. Ito, depende po sa kape ata. Speaking of kape, di ba, matamis, sinabi ko naman sa brewed coffee, huwag masyadong mapait. Brewed coffee, huwag masyadong mapait. At kung maglalagay ka ng asukal, yung binabanggit ko na kaunting-kaunti lang. Konting-konti lang. At huwag masyadong palagian. Kasi kalimitan sa mga may GERD, may acid reflux, nagkakaroon ng anxiety. Kapag may anxiety, medyo mahihirapan sa kape kasi pwede ka mag-palpitate. Palpitate naman yung kalaban mo dyan. Yun mga ka-idol, sana kahit sa konting video na to, nakapaghatid ako ng konting idea, tulong sa mga may sakit na GERD. At inuulit ko, Merry Christmas at saka Happy New Year. Pasensya na, hindi tayo lagi nagbablog. Pero kapag maluwag-luwag na yung schedule ko, papangako ko na mas lilimitan ko kung hindi man araw-araw na katulad ng una na ginagawa ko. Lalo na nung nagpapagaling pa ako, kailangan ko ng may kausap, kailangan ko ng may paghihingahan ng aking mga ginagawa sa sarili ko para makita ko na at may pagmalaki ko na tama yung ginagawa ko kasi nakakatulong yun sa pagpapagaling ko, pagpapa-recover ng sakit na meron ako. Ayun, talaga namang araw-araw may video ako. Minsan nga, sa isang araw nakakatatlong beses ako mag-video. Ayan, gayanin nyo. Mag-video-video kayo ganyan. Tapos, para ma-share nyo, may labas nyo yung inyong nararamdaman sa kapwa nyo. At pagka may nag-comment na maganda, nagiging masaya kayo at nakakatulong ito para gumaling kayo. Bye-bye at God bless you. Ingat tayo lagi. Merry Christmas, Happy New Year.